Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Heto at muling nagbabalik ang inyong likod, Pads Press TV. Ito po yung update natin na nanood din po ako ng committee hearing ng Blue Ribbon Committee. Sa akin palagay, ang talagang highlights dito is yung pagiging hustler sa pagsisinungaling ni Bryce Hernandez. Nandito na yung mga harap-harapang pagsisinungaling sa harapan ng mga senador. Imagine, yung mga senador, ang dami nila. Grabe. Para kumpleto ata sila eh. Ang wala lang to si Dito Lapid. Hindi ko nakita. Dito Lapid. Tsaka si Pia Cayetano, si Peter Cayetano. Hindi ko rin nakita ron. Pero nandun po si Jingo Estrada at nandun din si Joel Villanueva. Dahil itong dalawang to, hindi nila pinalagpas to eh. Dahil ang atraso nila may atraso talaga sa kanila si Bryce Hernandez. Kumbaga, pinatunayan naman ng dalawa na hindi sila, not guilty sila. Kasi, doon sa ebidensyang sinasabi ni 600 million ni Bryce Hernandez na kung saan naka-indicate daw sa GAA 2026, 2022, 2023, di ba? Merong nag-search si tiningnan ni Joel Villanueva yung malaking makapal na na files ng GAA. Tiningnan niya ron, nag-search niya, wala nakita. Kaya not guilty rin. Eto si Jingo Estrada. Nakipagtalo siya kay Bryce Hernandez. Wala rin naman, hindi rin naman talaga makapagsalita si Bryce Hernandez dahil nga nagsisinungaling talaga lang siya. Kumbaga doon sa ang talagang takbuhan niya ang takbuhan niya lang talaga doon sa kamera. Yun yung pugad ng mga crocodile. Kung saan siya gusto magtago. Doon sa pugad ng crocodile. Diba? Yun. Kaya nadiin siya ng gusto. Dahil si Senator Pampilo Lacson, nadiin siya kay Pampilo Lacson eh. Yung mga tanong ni Pampilo Lacson sa kanya. Grabe, diba? Yun yung hindi na siya makawala. At tapos, pala sila? Grupo pala sila dyan. Kumbaga, grupo pala sila talagang nagmumodus dyan sa DPWH. Tapos, medyo sangkot na rin talaga si Henry Alcantara. Sangkot na rin. Talagang, although na sinasabi niya nga, siya raw ang huling pipirma. Pero pilit siyang sinasangkot ni Bryce Hernandez. Pilit siyang dinadawi talaga ni Bryce Hernandez. Kumbaga isang grupo sa DPWH na may nagmumodus na kumbaga tawagin natin ay sindikato na talaga siya. Imagine yung natatandaan nyo kung interview ni Jessica Soho kay Toby Chanco. Yun yung sinabi ni Toby Chanco, yung gobyerno natin ay unong-puno na ng sindikato. Yun. Yung pangulo pa naman natin namodus tayo. Di ba? Yun. At imagine hindi ba alam ng presidente to sa nangyayaring ganun. Di ba? Yun yung sinasabi ni Vice President sa kanya na nag-ibang araw ng topic. Nung banggitin sa kanya ni Vice President na tungkol sa education. Wala namang masasabi wala namang ideas ka talaga si Vice President diyan sa DPWH. Nagkaroon lang siya ng idea nung education nung hawakan niya yung Department of Education. Yun, doon sinabi niya at binanggit niya ni Sara Duterte kay PBBM nung mag-meeting pala sila sa Malacanang. At doon siguro nagsimula na pag-initan siya ni Tambaloslos. Yun. Doon na siya sinimulan pag-initan.
gawa ng ibinulatlat na at isiniwalat na ni Vice President Inday Sara noon. Pero eto yung kay Bryce Hernandez, nagkakalaglagan nga sila dyan sa Senado. Pilit talagang nadiin dyan si Bryce Hernandez. Kaya eto no, eto may audio ako rito, pakinggan lang po natin. Alala mo na nandyan ka tuwing Ayan po yung nagsasalita si Di na baka? Erwin Tulfo. That's you, right? Or kakambal mo? Isa na ako po. Yun. So, kanina sinasabi mo, wala kang kinalaman dyan, hindi ka may-ari dyan, huwag kang isama ni Bryce. So, ibig sabihin, itong patunay na may kinalaman ka sa mga partihan na yan. Oo. At may kinalaman ka kung saan pupunta yung mga pera na yan. Kasi gawa nga na, ayan o, nasa picture pinapakita ni Senador Erwin Tulfo na nasa picture at nasa harapan ni Henry Alcantara yung mga pera. Maraming pera, ang daming perang nasa harapan niya. Hindi man lang siya nagtaka. Tanong nga dyan ba't hindi ka man lang nagtaka? Ba't hindi mo man lang inalam kung saan galing at anong gagawin dyan sa pera na yan? Diba? Imposibleng hindi niya alam yun. Kaya nga pinapatunayan dito ni Senador Erwin Tulfo na napicturan nga at nasa harap niya maraming pera. Pero nabanggit naman inamin naman ni Engineer Henry Alcantara yan. Diba? Yan yung tinatanong tuloy sa kanya. Tama. Your Honor, ang sinasabi ko po, sa Ghost Project po, hindi po. Yan. Tinatanong ka, sinasabi kasi binibigay ni Sims kanina sa kay Bryce yung pera. Wala kang kinalaman, umiiling-iling ka. Sabi mo kanina, wala kang kinalaman sa mga transaction na yan, money transaction. Eh ano nga ito, di ba? Nakunan ka ng litrato. Na ikaw mismo, ikaw ang diba? supervise. Nakunan pa ng litrato. Yan yung sabihin, on the record yan. Sa totoo lang, on the record yan. Yan yung ebidensya. Diba? Yan yung magiging ebidensya ng Senado na investigasyon. Ito ang tanong ko. Bakit hindi nangyari to sa Kamara? Yung mga picture, mga data, wala silang puro mga paghiganti lang ginawa ng Kamara, di ba? Na kesyo dapat daw may banggitin siyang, may mga babanggitin na taga-Senado. O, di ba? Ngayon nagbitiw na yung puno nila, yung pinaka-mastermind nila dyan sa speaker dyan, yung speaker. Di todo tanggol para sila. Yun, di ba? Si Saldico na lang ang kailangan dyan sa hearing na yan. Excuse me po, sandali lang. At eto, yan, tuloy po natin ang video. Kung paano i-impake, kanino ibibigay, definitely, mga naka-karton. Ngayon mga tanong dyan kanino So, alam mo. May mga pangalan siguro yan, mga yan. Bakit hindi niya nabasa? Nasa harap siya, Yes, Your Honor. Imagine, Yun lang ang... posible namang saglit lang siya dyan at dumalaw lang. At nung makita yung pera, saglit lang at umalis siya para hindi niya alam. Diba? Malamang at sa malamang, pasabot na siya. Dahil sigurado ko, nagtagal yan dyan sa kwarto na yan at yung pera limpak-limpak. Di ba? Yung limpak-limpak na pera na yan. Ipagtataka mo na yan. Syempre, sensitive yan, pera yan. Di ba? Yung pera parang parang papel. Kung lumantad lang sa lamesa, grabe. Kung sa mga kababayan natin sa lugar sa mga iba't ibang probinsya, nagbabaha ng tubig. Samantalang dito sa DPWH, makikita mo, nagbabaha ng pera. Grabe. Yun lang ang gusto ko malaman. Anyway, ano pang gagawin natin? Na-contempt ka na, may ilalaga ka sa kulungan mamaya, ikasama ka naman. So, yun na. Wala tayong magagawa. Siyempre, nakontempt na siya. Diskaya, magkwentuhan na lang kayo mamaya at mag-isip-isip. Si Diskaya, si Diskaya, nakontempt din. Gawa nung si Erwin Tulfo. Kinontempt din siya.
Kaya ang ginawa na lang ng Diskaya, bandang huli, puro self-incrimination na lang yung ginawa. Kahit na, anong tanong ni Hontiveros, wala na, hindi na siya talaga sinabi kung ano yung mga, wala na eh. Na-contempt na eh, hindi na yung magsasalita. Tsaka inamin naman ng Diskaya na kailangan nila ng protection. Yun lang talaga bago nila sabihin sa Hindi nga nila yung mga ebidensya hindi nila ibibigay hangga't hindi sila nabibigyan ng protection. Yun yung paliwanag ng mga Diskaya. Mga ebidensya na nabanggit nila kay Marcoleta pa o kay Senador Marcoleta, hindi nila ibibigay sa Senado hangga't walang protection. Binawi lang nila yun. Pero hindi nila pinasusinungalingan, hindi nila binago yung test and statement nila. Kumbaga, hindi lang nila ibibigay yung mga ebidensya. Mr. Chair, quick... Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Just one last manifestation po. Batay din sa manifestation ng Chair kanina. Kung tulad ng pinakita ng Chair, 207 billion pesos plus ang kinita ng mga Diskaya, the expectation po na billion din dapat ang tax na binayaran nila dapat. So, at kung hindi, ibig sabihin, nagdako na nga sila ng tax ng taong bayan, hindi pa sila nagbayad ng tax sa ninakaw. Siguro, kahit doon, dapat may honor among thieves. Alam nyo, hindi naman nila ako ng Diskaya. Kamali lang sila sa tax nila. Yun lang yun. Dapat tutukan niya ng BIR and paalala po sa atin yung sinabi ng chair nung nakaraang hearing. Kung nga sa... Malamang at sa malamang na makakasuhan din sila sa tax evasion dyan. Yung mga Diskaya. Pag dapat tunaya na hindi sila nagbayad ng tamang buwis, tax evasion yung kakaharapin nilang kaso dyan sa BIR. Tapos yung BIR naman ang mag-forward ng magkakaso sa kanila. Kwento ni Al Capone, hindi siya nagawang accountable sa lahat ng mga krimen niya, racketeering, etc. Pero napin down siya sa tax evasion. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chairman, Yes, Senate President I Soto. distinctly remember the last hearing we asked the BIR and Mrs. Diskaya. We asked Mrs. Diskaya for a copy of... Ito, matinding kalaban ng pamangkin niya yung Diskaya. Nandiyan si Soto. Mga sa malamang. Talagang kaya napapag-initan ng Diskaya dyan sa Senado. Dahil iba na yung Senate President eh. At iba na rin yung yung committee, di ba? Yung pamangkin niya pa naman ni Soto, talagang katunggali ng Diskaya. Kawawa ang Diskaya dito ngayon. their income tax payments from 2016, I think, up or 2022. And then we asked the BIR, and they said Commissioner Lumagi said they will present it. Is the BIR represented here? Andiyan kanina, di ba? Please call the represent. Are you? Go ahead. Identify yourself and Hello po, Mr. Chair. Assistant Commissioner lang po, I went to the bath. But if I remember correctly, we will submit po during the conduct of an executive session, being the exception to 270 of the tax code. but you have it in your possession. Yes po, Mr. Chair. So we can call an executive session later and you can submit it to us. May hiling ng executive So session. it's not violating any law to that effect, right? Yes po, Mr. Chair. All right, thank you. Mr. Chair, quick addition. And Mr. Chair, I hope the good resource persons from BIR will take into account what the chair pointed out, that the earnings of the Diskayas were in the magnitude of 207 plus billion pesos as a base for yung pagkuwenta yung tax na dapat ibayad nila. Ito yung Hontiveros, bumabanat din ng kay Diskaya eh. Alam mo, malinis ang senador na to eh. Gawa ng may issue pa to sa
may paglalagyan din to minsan. Ito kapag tumakbong presidente to, talo to. Sigurado, talo yan. Kung bumanat grabe. Salamat, Mr. Chair. Tingnan mo, mapapansin mo yung mga ano nila ngayon, yung hearing nila ngayon. Umiikot lang. Kung hindi sa contractor, sa DPWH. Kung hindi sa DPWH, sa grupo ng contractor, sa grupo ng DPWH. Wala. Hindi lumalabas sa boundary. Hanggang dun lang sila umiikot yung hearing nila ngayon. Kung ine-expect natin na lalabas pa at mapapangalanan yung mga madidin pa yung mga ibang congressman, huwag na tayo masa dyan. Thank you. Senator JB? Ayan, dito